Nahihirapan ka magluto ng pares? Panoorin mo to. Sinisigurado ko sa'yo, sabaw pa lang, ulam na. Po, ang tindi. Guys, eto lang yung mga ingredients na kailangan nyo. Ang ginamit ko dito, chuck roast o yung beef kalitiran para merong litid. Ayan, nakikita nyo naman, oh, may litid. Oy, hindi to diwata pares ha, kaya medyo masarap to ng konti at malinis. Eh ano pa, simulan na natin to. Okay guys, ang una kong ginagawa, alam nyo naman, kilala nyo naman ako, sinisir ko muna tong beef chop. Sinisir ko muna tong beef para makuha natin yung Maillard reaction. Hanggang sa mag-brown lang yung beef. Kasi ito yung magpapasarap pa ng sabaw nyo. Okay, pag nag-brown na, kita nyo naman to, oh. Ayan, baliktarin nyo lang, oh. Okay guys, pwede na to, oh. Basta mag-brown lang yung meat, okay na yan. Okay, guys, kapag na-sear nyo na lahat ng meat nyo, magigisa na tayo ng onion, carrots, nor beef cube. Ito optional to, nor beef cube. Ito yung magpapasarap pa ng sabaw. Tapos onion leeks, yung dulo ng spring onion. Yan, gigisahin natin yan sabay-sabay. Okay guys, kapag nagisa nyo na ng maayos, yung malambot na yung carrots nyo, tapos yung onion, translucent na, ilagay nyo na tong meat. Ilagay nyo na din yung bone marrow. Tapos haluin nyo lang guys. Tapos maglagay kayo ng salt and pepper. Then you add your water. Yung dami ng tubig guys, tansyahin nyo na lang ha. Basta wag naman yung sobrang nakasubmerge yung meat. Ganyan, pwede na. And then, we will cook this for, tama ba cook or ano? And then, we will cook this for about, tagalogin ko na nga lang. Tapos, lulutuin ko lang to ng mga 1 hour to 1 hour and 30 minutes. Kasi yung beef na ginamit ko rito, yung karne, maganda yung quality, kaya hindi mahirap palambutin. Kung meron kayong pressure cooker, pwede nyong gamitin. Naka-low heat lang yan. So guys, after 1 hour and 30 minutes, hahanguin natin to. Kasi, I will cut this into smaller pieces. Yan, hihiwain lang natin to sa maliliit na piraso. Ay! Ito ang magpapasarap dyan guys. Marrow. Tapos itong sabaw guys, magdadagdag lang ako ng konting tubig mamaya. Titimplahan ko lang ng patis at magdadagdag ako ng spring onion. Guys, hihiwain ko lang siya sa maninipis na hiwa. Okay yan? Maliliit. Ito lang natin. Ito. Ito litid eh, oh. Yan. Mga litid. Okay guys, after cutting your meat into smaller pieces, magigisa na tayo. Onion and ginger.
Ang technique dito guys, dapat palambutin nyo maigi yung ginger and onion. Gisahin nyo maigi. Ano may igisa? Saute, no? Saute your onion and ginger very good. Very good. Excellent. Excellent ha. Saute your onion and ginger. Excellent. Excellently. Naka-medium heat nga pala ako dito guys. And then, you add your garlic. Ito sasabihin ko sa inyo guys ha. Etong beef pares ko, version ko to. Kaya hindi ako naglalagay ng star anise. Kasi ayaw ng asawa ko ng star anise. Kaya kami na lang ng pares ang mag-a-adjust. Kung gusto nyo lagyan ng star anise, ngayon pa lang lagyan nyo na. Tapos ilalagay na natin tong karne. Tapos gigisahin lang natin maigi. Haluin lang natin maigi guys. Tapos maglalagay ulit ako ng ground black pepper. Soy sauce. Kung natatabangan kayo, mag-add na lang kayo ng soy sauce or fish sauce or salt mamaya. Mas madaling magdagdag kaysa magbawas guys. Tandaan niyo yan. Tapos guys, ilagay na natin yung beef broth. Ito yung pinagpakuluan natin ng karne. Tapos maglalagay tayo ng sugar. Usually ang nilalagay ko dito brown sugar guys. Kaso naubusan kami kaya yung regular na sugar na lang, white sugar. Kung ayaw nyo ng matamis, kung may sakit kayo, okay maglagay. Tapos lulutuin pa natin to ng mga 5 to 10 minutes. After 10 minutes guys, titikman ko lang to. Kung kailangan pang magdagdag ng alat. Konting toyo pa. Kung gusto nyo ng fish sauce or patis, pwede rin yun din, nambulol pa. Pwede yun din ang ilagay nyo. Tapos ito na yung huling ilalagay natin. Pampalapot, cornstarch slurry. Unti-unti lang. Tapos haluin nyo para hindi mamuo. Kapag nakuha nyo na yung consistency na gusto nyo, yung lapot, pwede na yon. Kapag ganyan nakalapot guys, para sa akin, pwede na yan. Kasi mamaya pag lumamig, lalapot pa to. Kaya maglalagay na tayo ng spring onion. Then that's it guys. Diba, ganun lang kadali magluto ng beef pares a la chamba. Bago tayo kumain pala, titimplahan ko muna yung sabaw para meron tayong masarap na hinihigop. Itong sabaw guys, lagyan natin ng tubig. Fish sauce. 1/4 cup na fish sauce. Tapos maraming spring onion. Pag kumulo na, pwede na yan. O, di ba? Napakadali lang magluto ng pares. Simpleng-simple lang, di ba? Pero bago ako kumain, ganito ginagawa ko diyan, guys. Teka, naglalagay ako ng chili onion. Etong nabibili kong chili onion, meron na tong kasamang garlic. So, chili, garlic, and onion. Yan, lagay nyo sa ibabaw. Tapos, naglalagay ako ng kalamansi. Eto guys, hindi to galing sa Dato Puti ha.
Pinagtyagaan to pigain ng biyenan ko sa Pilipinas bago siya magpunta dito sa Canada. Hoy, Dato Puti, baka naman magbenta na kayo ng kalamansi dyan. Okay? First bite guys, para sa inyo. Oh, napakatindi. Ang sarap. Oh, grabe to. Diwata, kabahan ka na. Grabe guys. Ibang klase, ang sarap talaga. At alam nyo maganda rito, malinis pa. Hindi nyo na kailangan pumila sa mga paresan. Kayang-kaya nyo nang gawin sa bahay to guys. Napakasimple lang. Sarap, grabe. Grabe to talaga, promise. Po. Nga pala guys, pwede kayong gumamit ng kahit anong parte ng baka na gusto nyo ha. Ako talaga, ang gusto ko lang yung beef kalitiran at saka yung bone marrow. Buhay ko to eh. Pakialam nyo ba? Sarap. Grabe. Kung nagustuhan nyo tong video na to guys, itong litid, kinakain ko to eh. Kung nagustuhan nyo tong video na to, ay ano pang gagawin nyo? Mag-subscribe na kayo, i-like nyo na tong video, at syempre mag-comment kayo ng mga pagkain na gusto nyong siraan natin. Ay, siraan. Tsambahan natin. Sarap talaga ito, grabe. Basta tandaan nyo guys, na ang luto, mas sumasarap yan kapag pachamba-chamba lang. O paano? Next week ulit, kita-kita tayo ha. Lagi ko nakakalimutan.